Hallelujah. Okay, mag-alala pa. Magdamag na kayo nakaupo dyan, Now, Zacchaeus was surprised of Jesus' personal knowledge of him. Ang pagkilala sa atin ng Diyos, personal. Personal. Huwag niyong tatawagin ang inyong mister ng hoy. Kung ang pangalan niya ay hindi naman hoy. Huwag niyong tatawagin ang misis niya, shh. Kung hindi naman, shh, ang pangalan niyan. See? God loves to call us by name. God loves to call us by name. Kahit pangit sa pagdinig ko ang pangalan kong Mariano, naririnig ko tuwing umaga ang tinig ng Diyos, Mariano, Brother Mike ka na. Gising ka na at magdasal. He calls His own by name. Don't you ever change your name just because you want to find a job again in Taiwan or somewhere else. Don't you ever do that. Because your name in heaven does not change. Nakikinig ba kayo? Taas ang kamay niyo. Kung anong pangalan niyo ngayon, sa bilong kong tatlo, isisigaw niyo. Nasundan niyo ba yun? Pakinggan niyo na mabuti ang mensahe ito sapagkat ito'y napakahalaga. Kung anong pangalan niyo, your given Christian name, sa bilang kong tatlo, isisigaw niya ng malakas para ma-check ni Lord dun sa kamay niya na present kayo. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hindi ba karangalan ng isang tao yung siya'y makilala ng isang kilalang tao? It was an honor for Zacchaeus to hear Jesus call him by name that morning because he has heard so many things about Jesus. This man is somebody, sabi ni Zacchaeus. I must see him, I must come to know him. But without Zacchaeus knowing it, Jesus knew him already. Kilala na siya ng ating Panginoon. Lagay niyo ang inyong kamay sa ulo niyo. Babaki ko sa inyo kung saan ko nasumpungan po ang tungkol dito. In Isaiah 43 verse 1 it says, "But now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine." Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Tinubos na kita. Kilala kita. Tatawagin kita sa iyong pangalan sapagkat ikaw ay akin. Ikaw ay akin, sabi ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Taas ang kamay niyo. Tatanungin ko kayo kung kayo ay nakikinig. Sino ang may-ari sa inyo? Ulitin ko. Sino ang may-ari sa inyo? Si El Shaddai. Hindi ang asawa niyo. Hindi ang tatay niyo. Hindi ang nanay niyo. Hindi si Pinoy. Hindi ang senador niyo. Hindi ang congressman niyo. Hindi ang mayor niyo. Si El Shaddai ang may-ari sa atin. Tatanungin kayo, ano ang ibig sabihin ng El Shaddai? God Almighty or God who is more than enough. Ang Diyos na higit sa sapat. Sa lahat ng bagay, higit sa sapat siya.
Kung ikaw ay para sa Diyos, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Are you following me? Now, you listen to this because I want you to know who you are and who your God is. Pag nakilala mo kung sino ka at kung sino ang Diyos, kapatid, ang buhay mo magbabago tulad ni Sakeo. Ang buhay mo magbabago tulad ni Sakeo. Ang masuliranin mo, darami, pero hindi mo mararamdaman. Bakit? Sa gitna ng lahat ng suliranin, ang bibigay tulong sa iyo, si Yahweh El Shaddai. Amen? In John chapter 10 verse 3, this is what is written. The watchman opened the gate for him, and the sheep listened to his voice. He calls his sheep by name and leads them. Isaiah 46 verses 3 to 4 says, Listen to me, O house of Israel, you whom I have upheld since you were conceived and have carried since your birth. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Makinig anya kayo sa akin, lahi ni Israel. Mula pa sa sinapupunan ng inyong ina, ako na ang inyong Diyos. Di pa ko'y kilala at alam ng inyong ina at ama, kilala ko na kayo. Tinulungan ko na kayo. Alam nyo ba na ang bata, sa sinapupunan ng nanay, nakalutang sa tubig, sa panubigan? Bakit hindi siya nalulunod? Bakit? 9 na buwan sa sinapupunan ng ina, lulutang-lutang ang sanggol, pero hindi nalulunod. Bakit? Si Yahweh ang sa kanya ay nag-aaruga. Mapabayaan man siya ng kanyang nanay, hindi siya napababayaan ni Yahweh El Shaddai. Mula siya ng ipaglihi, ipanganak, hanggang sa pumuti ang kanyang buhok. Puti na buong buhok ko, kinukulayan ko lang dahil sa telebisyon. Hallelujah. Kaya sabi niya, mula na ikaw ay ipinaglihi ng iyong nanay sa kabundukan ng katanduanes, ako na si Yahweh na iyong Diyos. Mula nang ikaw isilang, alam ko na kung saan ka dadalhin. Alam ko na ang iyong kinabukasan. Alam ko na ang iyong mararating. Sapagkat ako ang gagawa ng lahat ng iyon. So wala tayong dapat ikabahala hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Narinig niyo ba yun? Si Yahweh El Shaddai, hindi tayo nakakalimutan. That alone, Sakeo was amazed. Nagulat siya. Hindi man nasusulat, narinig ko ang sigaw ni Sakeo na siya bumaba. Nang siya itawagin sa kanyang pangalan, ang sabi niya, wow! Sabihin niyo, kilala pala ko ni Jesus. Ulitin nyo. Di ka mang kilala ng kamag-anak mo. Di ka mang kilala ng kapitbahay mo. Di ka man kilala ni Pinoy. Kilala tayo ng kataas-taasang Diyos. Jesus' willingness to reveal Himself to every man is power. Ang kusang loob na pagpapakilala ni Jesus sa Kanya sa mga taong nagmimiting siya ay makilala at masumpungan, isang kapangyarihang
dapat nating pakimithiin na sa atin ay dumating. Dumating. At kapag ikaw ay kinilala ni Jesus, makikita nyo sa susunod na ibabahagi ko sa inyo kung kayo ay magiging sino. Sino kayo noon? Sigaw nyo, si Zacchaeus. Sino kayo noon? Sino kayo ngayon? Ha? Sino kayo si ngayon? Tayo si noon. Tayo si ngayon. Amen ba? Pag tinanong kayo, sino kayo ngayon? Ang sagot, si ako ay ako. Nang tinanong ni Moses ang Diyos kung sino siya, ang sagot ng Diyos kay Moses, I am who I am. That's why when I say I am Brother Mike, ibig sabihin niyan, Brother Mike in God is one. Did you hear me? When Jesus said, I am the Son of the living God, the Father in Jesus is one. The most powerful combination word is the word I am. And let me reveal this to you further why DWXI Radio is being blessed. First, D stands for divine. Meaning, ang may-ari ng radyong ito, hindi si Brother Mike. Hindi kayo. Si Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay mo. Pangalawa, the next word is W. Ano ibig sabihin ng W? Divine wisdom. Ang naririnig niyo sa impilang ito, karunungan na galing sa Diyos. Si Brother Mike, walang angking karunungan. No read, no read ako noon tungkol sa Biblia. Ang naririnig niyo ngayon, hindi po karunungan galing kay Brother Mike, karunungan galing sa Diyos. Amen ba? Anong susunod na letra? X. Now, somebody, I will not mention to you, give me a research result of what DWXI is. According to research, which I also confirm later on, X stands for Christ in Greek. Sa wikang Grigo, ang Christ ay X. X. Kaya pala nakikita natin mere Xmas. Akala natin mali. Tama pala yun sa Grigo. X means Christ. Divine word, divine wisdom of Christ. Anong kasunod na letter? I. Now, I is followed by the word 13:14 a.m. Kasi nasa AM band po tayo. Wala tayo sa FM, kundi sa AM band. So, DWXI 13:14 a.m. Okay? Now, 13:14 is found in 1 Timothy chapter 1, verses 13 to 14, which means God's grace in power. God's grace and power. Nang binaliktad niya po, inuna niya ang AM kaysa 13:14, I am. I am. I am means Yahweh El Shaddai. I am means Yahweh El Shaddai, the God who is full of grace, full of wisdom, in full of power. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya't ang lahat ng tao nakasusumpo ng himpilang ito at pinakikinggan, inuunawa ang kanilang naririnig, kapatid, may pinag-aralang kasawala
ikaw ay tatanggap ng karunungan ng gagaling sa Diyos. Karunungan ng gagaling sa Diyos. Alam niyo ba ang karunungan ng gagaling sa Diyos? Hindi tulad ng karunungan pinag-aralan sa universidad. Ang karunungan pinag-aralan sa universidad, minsan po ay pumapaltos. Kasi yung mga estudyante, dinadaya tulad ko noon. Dinadaya. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, hindi madadaya. It is the pure Word of God. Ang dalisay na salita ng Diyos. Kaya ito po ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng tao. By the mere mention of your name, brothers and sisters, this morning, nang isigaw nyo ang inyong pangalang tunay na pangalan at hindi fake na pangalan, ang inyong 7 kahilingan binigay na ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Now, what does this mean? Anong ibig sabihin nito? How come Jesus knew Zacchaeus and what Zacchaeus wanted to know and to see? Paano nalaman ng Panginoon Kristo ang pangalan ni Zacchaeus, ang kanyang mithiin at pangarap sa buhay na makilala si Jesus? Paano? Sa kamay nyo. Hindi nyo alam? Hello? Nakikinig ba kayo? Gusto nyo malaman kung paano? Because Jesus is not only man, He is God. Si Jesus ay hindi lamang tao, Siya ay Diyos. Ang Diyos po lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay na hindi alam ng tao. That alone, brothers and sisters, is a proof that Jesus Christ our Lord is God Himself. He knows you, He knows me, He knows your desires, He knows what you are thinking, He knows what you are doing now. He knows whether you are listening to me or you are sleeping. He knows whether you understand my Englishing or do not. But whether you know or do not know, put this in your mind. Wherever you go, God knows you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. The point is, God does not only know us, He is willing to make us His personal property. Sabihin personal? Sabihin niyo personal. Iba yung personal na nagkakakilala kaysa nakikilala ka lang sa usap-usapan ng iba. Kailangan personally nating makilala ang ating Diyos, hindi lamang dahil sa usap-usapan ng iba. And how would you know personally God? You must listen to the Word of God. You must answer to the call of God. You must pray to Him. You must believe. Manalig at manampalataya sa Kanya. And above all, you must trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. So the first power that leads sinner to repentance is God's willingness to personally claim us as His own. To personally make known to us who we are as far as He is concerned. Ito ngayon, mga Kristiyano, makinig po kayo. May distinction tayo. Hindi ko po makalimutan yung kwento sa akin na may bahay ko. Bumila sa isang hardware store. Nang malaman na siya po, ang message ni Brother Mike, ang sabi sa kanya, ay Katoliko pala kayo. Sabi ng message, kayo ano kayo? Christian po kami. Anong pagkakaiba nun? Ha? Pag sinabi ikaw ay Katoliko, hindi ka lang taga-Pilipinas. Universal kang kinikilala ni Kristo. Pangkalatang kang kinikilala ni Kristo sa bawat sulok ng daigdig.
Because Catholic means universal. We are a universal Christian because Christians are for all. Because Jesus is for all. Amen po ba? Kaya magkaisa na po tayo, lahat na nananalig, nanampalataya kay Kristo bilang pagpagligtas, forget your description as a religious denomination. You are Christ's own personal property. You are not the property of any church. We are God's personal property. That's what the Bible says. I call you by name because you are mine. Amen ba yun? If we are God's own, then God will provide everything that we need every day. God will provide for us anything, everything that we need every day. Amen ba? Okay. Sabihin niyo, okay. Now, in Matthew chapter 6, verse 31-33, this is what is written. Taas ang kamay niyo. Jesus said, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, but your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, in all these things that you desire and that you need, God will give it to you. Sabay-sabay na ipalakpak. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord?